Kabilang sa 7 kapistahan sa 3 panahon, ang kapistahan ng mga trumpeta ay para paghandaan ang araw ng pagtubos sa pamamagitan ng paghihip ng mga trumpeta sa unang araw ng ika-7 buwan sa sagradong kalendaryo, 10 araw bago ang araw ng pagtubos. Kung titingnan natin ang pinagmulan nito sa Lumang Tipan 3,500 taong nakalilipas, nang bumaba si Moises na dala ang 10 utos sa unang pagkakataon, ang mga Israelita ay sumasamba sa gintong guya. Bilang resulta ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hinagis niya ang mga tapyas ng bato sa paanan ng bundok at binasag ang mga ito. Sa araw na iyon, mga 3,000 kataong sumasamba sa Diyos-Diyosan ang pinatay. Pagkatapos niyon, naunawaan ng mga Israelita na mali ang kanilang ginawa. Naunawaan din nila ang banal na kalooban ng Diyos. Nagpapasya na hindi na sila kailanman sasamba sa ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan. Kaya nagsisi sila. At gaya ng sinabi ng Diyos, umakyat upang tanggapin ang 10 utos sa ikalawang pagkakataon. Umakyat si Moises sa bundok Sinai sa unang araw ng ika-6 na buwan. Doon, nag-ayuno siya ng 40 araw sa ikalawang pagkakataon at bumaba sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Dala-dala ang 10 utos sa ikalawang pagkakataon. Tinakda ng Diyos ang araw na iyon bilang araw ng pagtubos dahil natanggap nila ang kapatawaran ng kasalanan. Ang kapistahan ng mga trumpeta na unang araw ng ika-7 buwan ay ipinagdiwang sa pamamagitan ng paghihip ng mga trumpeta para paalalahanan ang mga Israelita na 10 araw mula ngayon ay ang araw ng pagtubos, magsisi ang lahat ng Israelita. Sa kapistahang ito, dapat nating hipan ang mga trumpeta tungo sa mundo, nagsasabing, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magsisi tayo at maghanda para sa kaharian ng langit. Kaya sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kapistahan ng mga Trumpeta at ang Trumpeta ng Pagsisisi. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Leviticus chapter 23 verse 24. Leviticus chapter 23 verse 24. Magsalita ka sa mga anak ni Israel. Sa unang araw ng ika-7 buwan ay magkakaroon kayo ng unang araw ng ganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong na ipinagdiriwang sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Kayo'y huwag gagawa ng anumang mabigat na gawain at kayo'y mag-aalay ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang kapistahan na ito ay ipinagdiwang sa Lumang Tipan. At maging sa Bagong Tipan, hindi nagbago ang petsa. Binago ni Kristo ang paraan ng pagsamba mula sa paghahandog ng mga hayop tulad ng mga kordero at mga kambing sa pagsamba sa espiritu at katotohanan dahil siya ang naging realidad ng handog. Ang kautusan ng Lumang Tipan ay nabago sa kautusan ng Bagong Tipan. Pero paano naman ang mga petsa? Pinahintulutan tayo ng Diyos na ipagdiwang ang parehong mga petsa. 10 araw bago ang araw ng pagtubos. Isang kapistahan para ipahayag ang pagsisisi. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na patunugin ang trompeta para sabihan silang magsisi. Alamin natin ang kalooban ng Diyos patungkol sa pagsisisi. Buksan natin ang Psalm chapter 7. Tingnan natin ang Psalm chapter 7 verse 10. Ang Diyos ay aking kalasag na nagliligtas ng pusong tapat. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at inuumang ang kanyang palaso. Nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda. Kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang kanyang tabak. Nagkasala tayo sa langit at pinalayas patungo sa lupang ito. Gayunman, dahil nais ng mga makasalanang ito na itaas sila, nagpapanggap na matutuwid,
Ang Diyos ay may galit araw-araw. Nasusulat din na kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang kanyang tabak at kanyang ihahanda at iuumang ang kanyang palaso. Nasusulat sa aklat ng Psalms na tanging pagkawasak, kamatayan, at takot ang iiral para sa mga hindi nagsisisi. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18 verse 30. Kaya't hahatulan ko kayo, o sambahayan ni Israel, bawat isa'y ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magsisi, at lumayo kayo sa lahat ninyong pagsuway, sa gayoy ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Sinasabi ng Diyos sa atin na huwag manatili sa kasalanan, at huwag magpatuloy sa paggawa ng mga makasalanang bagay, kundi mabilis na lumayo sa kasalanan. Sinasabi ng Diyos na kung lalayo tayo sa ating mga pagkakasala, hindi tayo mawawasak. Magpatuloy tayo sa Luke chapter 13. Luke chapter 13, verse 2. At sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileyang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galileya dahil sila'y nagdusa ng gayon? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, ano ang mangyayari? Mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Mga kapatid, ang isa sa mga pinakamahalagang mensahe na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan sa lumang tipan at sa bagong tipan ay ang pagsisisi. Sinabi ng Diyos na, malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Bakit tayo naparito sa lupang ito? Hindi ba't nalaman natin na ito ay dahil sa kasalanan? Dapat nating maunawaan na binigyan tayo ng Diyos ng panahon para magsisi sa mga kasalanang nagawa natin sa langit. Gayunman, lubusan natin nakakalimutan ang tungkol dito at nagnanais sa dakilain tayo na tila matutuwid tayo nang hindi man lang nagsisisi bilang mga makasalanan. Namumuhay tayo nang hindi ito namamalayan. Kaya sinabi ng Biblia na siya ay araw-araw na may galit. Ito ay dahil sa atin na mga makasalanan. Pag nagpapakumbaba ang mga makasalanan, maaari silang kahabagan ng Diyos. Pero namumuhay sila na tila hindi sila kailanman nagkasala at nais pa nilang mas mabuti ang pagtrato sa kanila ng iba. Kaya tinuturo sa atin ng Diyos ang mga katuruan na ito, maging mapagpakumbaba, maging gaya ng isang lingkod, paglingkuran ang lahat. Sa pamamagitan ng kapistahan ng mga trompeta, dapat nating maunawaan ang dahilan sa likod ng mga salitang ito ng katotohanan at ipangaral sa lahat ng tao na, dahil malapit na ang kaharian ng langit, dapat nating isapamuhay ang buhay ng pagsisisi. Ihatid natin ang babalang ito sa mga nakalimot na sila ay mga makasalanan, para makapagsisi sila at maligtas. Tingnan natin ang Luke chapter 5, verse 29. Ipinaghanda siya ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo nila. Nagbulong-bulungan ang mga Fariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, bakit kayo'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa, pagsisisi. Sinabi ni Jesus, ako ay pumarito upang tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sa Luke chapter 19, ano ang sinabi niya? Sinabi niya na dumating siya upang iligtas tayo. Ang pagsisisi at ang kaligtasan ay malapit na nauugnay.
Ang mga hindi nagsisisi at ang mga hindi nakakaunawa kung sino talaga sila ay hindi kailanman makakabahagi sa kaligtasan ng Diyos. 하나님의 구원에 동참할 수가 없습니다. Dahil tayo ay mga makasalanan, 하나님께서 낮추라고 하셨고 sinasabihan tayo ng Diyos na magpakumbaba at paglingkuran ng iba. 그래갖고 이렇게 Hindi ba? 교훈하시겠습니까? Sinong mga magulang sa mundong ito ang masisiyahan kung ang kanilang mga anak ay nasa mas mababang posisyon kaysa sa iba, naglilingkod sa iba? Kung tama ang pagkaunawa natin sa nagawa natin sa langit, tatanungin natin ang ating sarili ng, anong uri ng buhay ang dapat nating isapamuhay sa lupang ito? 어떤 눈높이에 맞추며 Sa ganitong paraan, kahit mula sa sandaling ito ngayon, dapat nating pagnilay-nilayan ang mga sarili. 반드시 되셔야 됩니다. Kaya sinabi ni Jesus na, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. 원시기 위해서 이 땅에 왔단 말이죠. Mga kapatid, maaaring ilagay ng Diyos ang kanyang mga anak sa matataas na posisyon at hayaan silang mamuhay ng marangya. 우리를 다 Gayunman, 있는데 bakit gusto niyang mamuhay tayo ng mapagpakumbaba? 두고 Nilalagay tayo sa mas mababang posisyon bilang mga lingkod. 이러한 삶을 살기를 왜 바라시겠습니까? Ang nais ng lahat ng magulang para sa kanilang mga anak ay ang mapuri ang mga ito ng iba. Gayunman, nais ng Diyos na maging mapagpakumbaba tayo. 되기를 바라시고 Ano ang kanyang kalooban sa likod ng lahat ng ito? 하늘나라에서 Ito ay dahil dapat tayong mamuhay ng may pagsisisi araw-araw. Hindi nakakalimutan na naparito tayo sa lupa dahil nagkasala tayo sa langit. 전부가 Tayong lahat ay mga makasalanan. 침례받고 Kahit na nabautismuhan tayo sa Zion, tinuturing pa rin natin ang ating mga sarili bilang matuwid at nakahihigit sa iba. 죄인이 Kung ang isang makasalanan ay namumuhay gaya ng isang makasalanan, 동일한 마음 titingnan siya ng iba ng may habag at maaawa sa kanya. Gayunman, dahil namumuhay ang mga makasalanan na tila wala silang kasalanan, sinabi ng Diyos na, ako ay araw-araw na may galit. Ito ay nasasulat sa Psalm chapter 7. Hindi ba't dapat nating itapon ang ganitong uri ng pamumuhay? 있습니까? Mula sa sandaling ito, sa araw na ito, dapat muna nating isipin bakit tayo naparito sa lupa. Pagkatapos, magagawa natin magpakumbaba, paalalahanan ang mga sarili na tayo ay mga makasalanan, at laging magpasalamat sa Diyos nagsasabing, ako ay nagpapasalamat maging para dito. Tingnan natin ang Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, 사도들에게 mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? 할고 At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ni Apostol Pedro na inudyokan ng Espiritu Santo, 사함과 hinahatid ng Diyos ang mensaheng ito sa buong sangkatauhan. 한 은혜가 Pag nagsisi tayo, matatanggap natin ang mahalagang biyaya 베드로 na kapatawaran ng kasalanan 께서는 at ang Espiritu Santo. 전하고 있는 것 아니겠습니까? Mga kapatid, 여러분, kung hindi natin alam kung sino tayo, hindi natin magagawang magsisi. Kung mamumuhay tayo na may mapagmataas na pag-iisip, 딸이었고 iniisip na, mga anak kami ng Diyos, mga prinsipe at mga prinsesa sa langit, at itataas ang ating mga ulo. 하늘에서 Ano ang sasabihin ng Diyos pag tinignan niya tayo? Hindi nila alam ang kanilang mga kasalanan. 철없이 Hindi pa sila ganap. 분노하시는 Hindi natin dapat nagalitin ang Diyos. 안 됩니다. Ang Diyos ay mahabagin, mapagbiyaya at maamo. 하신 분이십니다. 그래서 Kaya ipinapaunawa sa atin ng Biblia ang mga katuroang ito. 서로 또 Paglingkuran ang isa't isa. 하나님께서 Patawarin ang isa't isa. Dahil pinatawad ng Diyos ang ating matitinding kasalanan, dapat nating patawarin ang iba. 사도행전 Kaya binibigyang diin ng Acts chapter 2 ang pagsisisi. Pumunta tayo sa Acts chapter 26.
Acts chapter 26 verse 18. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging soil sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga Hintil, na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Saan man magtungo si Apostol Pablo, nangaral siya ng dapat niyong ipakita ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Nangaral siya sa mga tao para makapagsisi sila. Nagbababala ang Diyos sa mga hindi nakikinig sa mensaheng magsisi. Gayunman, madali pa rin nasasabi ng ilang tao na walang kaso sa akin ang pagpunta sa impyerno, kaya binibigyan sila ng Diyos ng isa pang babala. Tingnan natin ang Romans chapter 2 verse 5. Tingnan natin ang chapter 2 verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtatyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at bighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Subalit kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Nasasulat sa verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili na puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay mga makasalanan mula sa langit. Bakit tayo pinalayas mula sa langit? Mula sa malawak na pananaw, sinaway natin ang mga utos ng Diyos. Nakinig tayo sa mga salita ni Satanas, sumuway sa kalooban ng Diyos at pinalayas patungo sa lupang ito. Muling ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang dakilang utos sa buong sangkatauhan. Kinikilala bilang mga nagsisisi ang mga sumusunod sa kanyang utos. At ngayon, tinatawag ang buong sangkatauhan tungo sa landas ng katotohanan na tinatawag na bagong tipan. Ang mga pumasok sa katotohanan ng bagong tipan ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't nasasulat sa Revelation chapter 14 na ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay maliligtas? Ang mundo ay puno ng mga taong hindi nagsisisi. Kaya dapat nating sabihin ngayon sa buong mundo, manumbalik kayo sa makalangit na Ama at Ina. Dahil tayo ay mga makasalanan mula sa langit, sinabi ng Diyos na dapat tayo maging mapagpakumbaba at maglingkod sa iba. Kalooban ng Diyos na ipaalam natin sa mundo na ang pagsisisi ay ang pinakamahalagang uri ng pamumuhay para sa mga makasalanan at ang tungkulin na dapat nating isagawa. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Matthew chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung titingnan natin ng mabuti ang Matthew chapter 28, binanggit niyang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Masusunod ito tanging ng mga nagsisisi.
Simula sa bautismo, dapat tayong manalangin sa bagong pangalan, tanggapin ang bagong Jerusalem, magdiwang ng 7 kapistahan ng bagong tipan sa 3 panahon, at mamuhay ng may pagsunod sa lahat ng katuruan ng Diyos. May masusunod ba tayo ng hindi nagsisisi? Makakasunod tayo sa landas na ito tanging pag nagsisi tayo. Hindi lang natin dapat na ipagdiwang ang kapistahan ng mga trumpeta bilang isang taunang kaganapan, kundi dapat nating isiping, sino ba talaga tayo? Sino ako? Bakit ako naparito sa lupa? Saan ako pupunta pagkatapos kong lisanin ang mundong ito? Seryoso nating pag-isipan ang lahat ng bagay na ito at mula sa araw na ito, dapat nating isuko ang ating pagnanais na mapaglingkuran ng iba. Dapat nating sabihin, nagkasala ako sa langit at naparito sa lupa, kaya isang dakilang pagpapala na hinayaan mo akong gawin ang ganitong gawain. Maraming salamat. Ang mga hindi nakakaunawa na sila ay mga makasalanan ay hindi kailanman makakapagpasalamat sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay magiging puno ng kawalang kasiyahan. Hindi ba niya alam kung sino ako? Paano niya akong nagawang tratuhin ng ganito? Bago mag-isip ng ganito, pakiusap, isiping mabuti kung sino tayo. Sino nga ba tayo? Isa akong makasalanan, kaya nagpapasalamat ako kahit na ganito ang trato sa akin. Higit pa rito, dinadala ako ng Diyos sa langit. Kung isa sa pamuhay natin ang ating buhay pananampalataya ng may ganitong kaisipan, mararanasan natin ang kaharian ng biyaya araw-araw. Araw-araw tayo mapupuno ng kagalakan at mabubuhay ng walang anumang stress, hanggang sa makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang isa sa mga dahilan kung bakit laging hindi nasisiyahan ang mga tao ay dahil hindi nila alam kung sino sila at mayroon pa rin silang pusong hindi nagsisisi. Gaano tayo kapalad na magkaroon ng ganitong uri ng buhay ngayon? Ngayong tag-init, marahil ay naranasan nyo ang ganitong kahabang tag-init sa unang pagkakataon. Naranasan nyo na ba ang ganitong katinding init? Ito ay isang napakainit na tag-init sa unang pagkakataon sa loob ng 170 taon. Ilang buwan pa lang ito pero napakasakit na nito. Kung gayon pakiusap, isipin ang tungkol sa impyerno. Ito ay nagtatagal magpakailanman. Para iligtas tayo mula roon, pumarito ang Diyos sa lupa at kahit nakarapat dapat siyang parangalan ng sangkatauhan, pinili niya ang daan ng krus para sa atin at isinakripisyo niya ang sarili para iligtas tayo. Pag inisip natin ang kanyang masakripisyong buhay, dapat nating pagnilay-nilayan kung anong uri ng buhay ang dapat nating isapamuhay sa kapistang ito ng mga trompeta. Maliban na lubos nating maunawaan na mga makasalanan tayo mula sa langit, wala sa mga katuroan ng Diyos ang magpapaantig sa ating mga puso. Maaaring sa huli ay maisip lang natin na gaano kabuti ang salitang ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil hindi natin naiintindihan kung bakit natin dapat na isagawa ang mga ito at kung bakit dapat tayong mamuhay ng ganito, magiging mahirap ang lahat. Magiging napakasakit na gumawa ng mga pagsisikap. Hindi tayo magiging masaya. Dapat nating isipin, ako ay isang makasalanan na karapat-dapat na magsikap ng higit kaysa rito at karapat-dapat sa mas malaking parusa kaysa rito. Pero pinayagan ako ng Diyos na isapamuhay ang isang maginhawang buhay. Tunay na tumatanggap ako ng ganitong di maikukumparang pagpapala. Naniniwala ako na ito ang kaisipan na dapat nating taglayin, nasa ano pa mang posisyon tayo. Dapat tayong magbigay ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos araw-araw. Kaya sa Matthew chapter 28, ginising tayo ni Jesus na makakapangaral tayo sa iba at makakasunod sa mga katuroan niya, tanging pang nagsisi tayo. Sa aklat ni Jonah, makikita natin na sinuway ni Jonas ang mga utos ng Diyos nang hindi siya nagsisi. Kahit na sinabi ng Diyos na, pumunta sa Nineveh at ipangaral ang aking kalooban, sinubukan niyang tumakas patungo sa Tarsis. Gayunman,
nagkaroon na nakatatakot na unos sa dagat at ang barko ay malapit nang mawasak. 생각을 해보니까 이건 Naunawaan niya na hindi ito isang natural na penomeno, kundi niyayanig siya ng Diyos. 흔들고 계시는구나 하는 것을 느꼈습니다. Nang siya ay hinagi sa dagat, hindi ba't tumahimik ang dagat? 순간 잠잠해져 버리지 않습니까? 근데 하나님께서 이 Habang nananatili siya ng 3 araw sa tiyan ng malaking isda, 하나님께 maalab siyang nanalangin sa Diyos ng may pagsisisi. 간곡한 회개의 기도를 올립니다. Matapos magsisi, naisagawa niya ang kanyang misyon. 수행할 수가 있게 되었습니다. Humayo siya para ipangaral ang kalooban ng Diyos. 외치라고 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak. Ang Nineveh ay ang kabiserang lungsod ng Assyria 수도로 at labis na pinahirapan ng Assyria ang mga Israelita noon. 많이 괴롭힌 민족입니다. Nang sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta sa kabiserang lungsod at isigaw ang mensahe, nag-alinlangan siya. 그 생명이 Kung gagawin niya ito, malalagay agad sa panganib ang kanyang buhay. 대목인데 하나님께서는 그 Gayunman, hiniling ng Diyos kay Jonas na gawin ang ganitong gawain. Nagbago si Jonas ng 180 degree matapos siyang magsisi. 회개하고 Matapos magsisi, sinabi niyang, namatay na sana ako sa tiyan ng isda, pero nakatanggap ako ng panibagong buhay. Matapos niyang ipangaral ang kalooban ng Diyos, ang buong bansa ay nag-ayuno, mula sa hari hanggang sa pinakabatang anak ng aliping babae at kahit ang mga hayop. 금식을 했습니다. Ang resulta ay hindi gaya ng inakala ni Jonas. Kabaligtaran ang nangyari. Naririnig ang babala ni Jonas, nagsisi silang lahat. 회개하니까 하나님께서 Hindi ba't nakarecord sa aklat ni Jonas 모든 재난을 na binawi ang lahat ng sakuna sa Nineveh dahil nagsisi ang bayan doon? 요나스에 기록되어 있지 않습니까? Bago tayo magsisi, hinuhusgahan natin ang kalooban ng Diyos alinsunod sa sarili nating pamantayan. 생각을 합니다. Gayunman, gaya ng pagbabago ni Jonas matapos niyang magsisi, tayo rin ay dapat na magkaroon ng isang punto ng pagbabago na tinatawag na pagsisisi. 모두가 Dapat na narating na natin ang puntong iyon ngayon. 경험해야 Pagkatapos lang nito, mauunawaan natin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang katuroang ito at kung bakit niya tayo inutusang maglingkod sa iba at magpakumbaba. 하나님의 말씀에 순종하라고 하셨는지. Para kanino ang lahat ng ito? 장래에 우리의 Nauunawaan natin na hinanda ng Diyos ang ganitong daan para sa ating kasiyahan, mga pagpapala, buhay na walang hanggan, at para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 예배하셨고 Kaya dapat tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. 감사해야 됩니다. Pag-isipan ang isang taong nag-iisip ng, mas maganda ang buhay ng taong iyon kaysa sa akin. Bakit napakahirap ko? At patuloy na nagbubulong-bulungan nag-iisip ng, hindi nga pala ako pwedeng mamuhay ng ganoon dahil naniniwala raw ako sa Diyos. Ang mundong pupuntahan natin ay ang walang hanggang mundo. 영원한 세계 Bago tayo pumunta sa walang hanggang mundong iyon, hinanda ng Diyos ang lupa, ang lungsod kanlungan, para bigyan tayo ng panahon na magsisi. Panahon na para punan natin ang mga bagay kung saan tayo nagkukulang. Pag nabuhay ang isang tao ng mga 60 taon, ganap na mabubuo ang kanyang pagkatao. Huwag nating baliwalain ang kapistahan na ipinagdiriwang sa ika-60 anibersaryo ng simbahan. Mga kapatid, ang landas na tinatahak ng Diyos ay ang landas na nag-aakay sa atin tungo sa walang hanggang kaligayahan. Kaya dapat tayong magbigay ng luwalhati sa Diyos. Sa pamamagitan ng kapistahan ng taglagas na ipinagdiriwang sa ika-60 anibersaryo, magsisi tayo gaya ni Jonas at makilahok sa gawain ng kaligtasan para makapag-akay tayo ng maraming kaluluwa tungo sa pagsisisi. At makahanap tayo ng maraming mabuting bunga at maging ang pinakabunso. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.